Pag-uulat mula naman sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM, si Amen Baler Aurora. CNN Live Nationwide. Ferdinand Pascual, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Habang inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto peregrino at bakasyonista para sa paggunita ng mahal na araw, pinaigting ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kanilang mahakbang sa seguridad upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Semana Santa sa buong gitnang Luzon. Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon mula Abril 13 hanggang Abril 20, 2025 upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ayon kay Police Brigadier General Jean S. Fajardo, ang Regional Director ng PRO3. Bilang dagdag na seguridad, nakikipag-ugnayan din ang PRO3 sa mga local force multipliers at mga volunteers organizations gaya ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPATSA at mga local radio communication groups. Layunin ng mga kooperasyong ito ang mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng mataas na antas ng situational awareness sa rehiyon. Pinalakas din ng kapulisan ang kanilang foot at mobile patrols upang mapanatili ang police visibility at hadlangan ang mga masasamang loob. Police Assistance Desk at Centers ay nilagay sa mga lugar na inaasahan dadagsain ng tao, habang ang mga road safety marshals ay itinalaga sa mga pangunahing terminal gaya ng mga istasyon ng bus, paliparan, pantalan, gayon din sa mga daanan, pasyalan at iba pang mataong lugar. Bago pa man sumapit ang inaasahang pagdagsa ng mga tao ngayong Semana Santa, nakapwesto na ang mga tauhan ng PRO3 simula Linggo ng Palaspas upang bantayan ang mga simbahan, kapilya at iba pang lugar ng pananampalataya. Ang Semana Santa ay panahon umano ng taimtim na pagninilay para sa ating mga mananampalataya, dagdag ni Fajardo. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin umano na tiyakin ng PNP ang mapayapa, maayos at marangal na pagdiriwang ng banal na tradisyong ito. Tiniyak ng PRO3 na mananatili sa high alert status ang kanilang mga security operations sa buong panahon ng Semana Santa at makaantabay ang mga unit ng pulisya upang agarang tumugon sa anumang insidente. Samantala Ariel, timbog ang isang hinihinalang tulak ng iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad sa barangay San Isidro, San Luis, Aurora nitong linggo ng hapon, Abril 13. Kinilala ang sospek sa alias na Polding, 45 anyos, may asawa at residente ng Purok 3 ng nasabing barangay. Siya'y nahuli sa akto ng pagbebenta ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon ng San Luis Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Aurora Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng pulisya, nasamsam mula sa pag-iingat ng sospek ang tinatayang 1.3 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 8,840 pesos. Matapos ang pagkakaaresto, agad ay pinalam sa sospek ang kanyang mga karapatang konstitusyonal, habang ang mga ebidensya ay maayos na inventaryo at na dokumento sa harap ng mga insulating witnesses sa mismong lugar ng insidente. Ang mga ito ay dinala na sa impila ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Major Desiree S. Buluwag, Hepe ng San Luis sa Municipal Police Station, patuloy ang ating pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Ang pagkakaaresto kay Marcelo ay bunga umano ng determinadong pagtutulungan ng ating mga operatiba upang wakasan ang ganitong uri ng krimen sa ating bayan. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling mapagmatiyag at makipagtulungan sa ating kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa San Luis at sa buong lalawigan. Patuloy ang investigasyon habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa DCJO Spirit FM CMN ng Baler Aurora, ito si Ferdinand Pascual, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Ferdinand Pascual mula po sa impila ng DCJO, ang Spirit FM, si Amen Baler Aurora.